Nako, eto na mga kababayan, OMG, breaking, lahat nagulantang sa pasabog ni Marcoleta. Aba, binulgar, 10 billion, palasyo mananagot na. Nako po ang ating alamin sa video ito mga kababayan, pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga, bago po natin i-play yan, eto muna. Pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media at eto nga, ito pong si Cora Guidote, former head ng Bangko Sentral ng Pilipinas Investor Relation Office. Sabi niya po kasi dito mga kababayan, ang mga Pilipino ay ini-scam ng gobyerno. Aba, kasi wala kang lalabasan Lahat sila nagsabwatan na. Ginamit nila bilang sandata ang karamihan sa mga institusyon. Hindi ko na alam kung may natitira pang institusyong tunay na malaya o maituturing na independent. Correct. Palakpakan po natin, no? For example, no? Kaya gumagawa pa nga sila ng mga institution para makakurap lang mga kababayan, para makapagnakaw lang. Tulad po ng ICI, di ba? Ginawa nila, wala rin namang napatunguhan. So ito ring itong ginagawa nilang itong committee ba ito? Yung sa langis, di ba? Gagawa rin siya ng isang ahensya or committee, di ba? Na tututok sa langis ay malamang ay ICI din ang kalalabasan niyan mga kababayan. Isa-isa pong magre-resign ang mga miyembro niyan tulad po sa ICI. Okay? Ito po ang kabuuan ng balitang yan. Sabi po kasi dito mga karibin natin sa ang balita ngayon umani ng reaksyon ang naging pahayag ni former BSP Head of Investor Relations Office na si Miss Cora Guidote. Matapos niyang ilarawan ang umano'y kalagayan ng bansa sa gitna ng kasalukuyang isyu sa pamahalaan. Sa isang panayam, diretsahan niyang sinabi, ito po ang kanyang sinabi, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. The Filipino people are being scammed by the government. Aba, yan mga kababayan Kayo ba naniniwala tayo na na-scam talaga tayo? Ako talagang I really believe, 100%. Bakit? Sa bigas pa nga lang, yung 20 pesos na kilo ng bigas, di ba? Na-scam na tayo At marami pang iba. Sabi niya po, sabi niya, so bakit scam? Kasi wala kang lalabasan Lahat sila nag-conspire na. Okay? Iginiit niya na ang ilang institusyon ay ginagamit na laban sa interes ng publiko. They have weaponized most institution. Correct. Ano-anong mga institusyon yan? Nakita naman po natin kung paano nila ipinasok. Okay? Nakita po natin kung paano nila ipinasok si Boying dyan sa ombudsman. Which is, na-weaponize nila si Boying, Imbis na magtrabaho according to the job description ni Boying, na supposed to be watchdog, ng ating pamahalaan, sa pamahalaan, wala. Nagagamit nila, sandata nila si Boying. Sino pa? Sa Comelec, si Garcia, nilagay ni Marcos, di ba? Na-weaponize din nila. Bakit? Biruin mo, yung talo, nagiging panalo pa. Diba? Yung panalo, pwedeng maging talo. Yun lang. Sino pa po mga kababayan? Yung isa pang Rimulya sa DILG. Diba? Halos lahat ng institusyon ay mayroon po silang mga tauhan, mga aso. Hindi naman tao, aso. Okay? So ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan mga karibin natin. Sabi po dito ni Oswalda, maghain ka ng kaso sa korte kung may ebidensya ka kaysa pinadadaan mo sa social media para manira. No, hindi naman paninira yan It's telling the truth.
Ngayon, kung hindi mo nakikita yan, Oswaldo Ventura, no, maaaring bulag ka. Yeah? Sabi naman po ni Gideon, lalaban tayong tunay na Pilipino, nagmamahal sa ating bansa, people's power na, ayan na. Ha? Paano na ma'am? Kanila na lahat. Paano lalabas ang katotohanan? Anong magagawa ng oposisyon? Wala mang oposisyon. Oo. Oo. Si BP Sara lang yata ang oposisyon Marcoleta. Diba? Sabi po dito ni Roque, tama po yan ma'am. Nakikita po natin na sa kalagayan ng ating bansa ngayon, parang overkill na ginawa nila sa taong bayan. Ayan mga karibin natin, ano po ang inyong opinion patungkol dyan? Just comment down below kasi ito. Bago po natin i-play yung video, pasadahan din muna natin to. Itong balita mula sa Batas PH, sabi po dito ni Palace Press Officer Claire Castro, huwag ipahid kay Pangulong Marcos Jr. ang korupsyon na ginawa mismo ni former PRRD. Ha? Teka lang. Castro, nasa tamang pag-iisip ka pa ba? Nainom mo na ba yung gamot mo? Bakit mo naman nasabi yan na may korupsyon ginawa ni former PRRD? Ikaw, sige, sinasabi ng mga loyalista, maglabas kayo ng ebidensya na magpapatunay. Nako, lumabas na po yung maraming witness, no, nagpapatunay that they are involved, no? Gaya ni Sarent Orligutesa, ni Saldico ng 18 Marines, no? Ayan, mali-mali yan mga kaubayan. Ngayon, kayo naman, Claire Castro, kayo naman, sa kampo nyo naman, maglabas kayo ng mga ebidensya na magpapatunay na may korupsyong ginawa si former President Duterte. Isisi nyo na lahat, ikaso nyo na lahat kay PRRD, no? Lahat, siraan nyo na lahat si PRRD, wag lang sa korupsyon, no? Kasi hindi ka panipaniwala, lalo na kung manggagaling kay si Claire Castro, talagang wala nang maniniwala dyan. Diba? Ikaso nyo na yung pagpatay kay Rizal, no? Kay Lapu-Lapu, Magellan, lahat na. Gawin nyo na lahat mga kabayan. Wag lang ang korupsyon. Kasi talagang hindi talaga. Hindi maniniwala ang taong bayan sa'yo, Claire Castro. Ito pong naging komento ng ating mga kabayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Randolph, hindi namin ramdam na may korupsyon si PRRD. Di tulad ngayon, kay Bangag, ramdam na ramdama. At kitang-kita namin ang korupsyon niya, correct? The attack dog barking again. Ayan, always, everyday, no? Nagbabark po yan, no? Itong yung si Claire Castro. Ikaw ba naman, di ba? Siguro, araw-araw may malita ito si Castro. May malita. Yung salamin niya, actually, malita yan. Kasi nakakabulag po, no? Nakakabulag po ang pera na galing sa malita. Alright, Sabi po ni Susan, kabaliktaran, si BBM ang may maleta, bulag-bulagan, ayan. Ang kay Digong ay nakalipas na, pero dapat tawagin ng mga Pilipino na sa panahon niya. Kung may pagkakasala siya sa bayan, panagutan niya sa rehimen niya. Paano nga? Wala nang kasalanan Kaya hindi nila mapanagot dito sa atin, no? Sa sariling nating bansa si former President Duterte. Kasi alam nila na wala naman talagang kasalanan si former President Duterte, no? Kaya ngayon, tingnan nyo, saan nila dinala? Kasi hindi nila talaga kayang paniwalain yung mga natin dito na may kasalanan si former President Duterte. Dinala nila sa dahig kasi doon, this is only my conclusion and maybe yours too, no? Baka nga nagkakabayan rin talaga dyan sa ICC, diba? Diba yung $2 million ni Trillanes, diba? Baka nga nagkakabayaran doon. Kasi biruin mo dito sa ating bansa, hindi man lang naipatawag or nakasuhan si former President Duterte. Doon, dinala nila doon kasi maybe money talks, diba? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below at eto na nga. Ang video mga kabayan, pakinggan po natin,
Pasok. Paliwanag ni Marcoleta, napakaganda ng paliwanag ni Marcoleta sa mga nangyari na to. Sino Ito. nga yung maniwala? Yung mga petroleum company, taga DOE, first time daw po nilang narinig yung sinabi yung yun. Na ano? So, ano masasabi mo, Nelson? First time, Sen. Matagal na ho yung training na yan. Pero pagmatakin nyo sa tagal ho ng industriya na ito, ngayon lang nilang may mahal nalaman na meron pa. Pwede pala makabili sa Singapore. Baka naman ang ibig nilang sabihin, ngayon lang nila nalaman na merong isa na kaya niyang alamin kung ano talaga ang presyo. Mukhang yun po ang totoo, Sen. Ano? Kasi madali namang sa ano natin ngayon, sa panahon natin ngayon, Opo, sa teknolohiya. Opo. ang pagbabalidate ng isang bagay, Real time, Sen. real time. Baka hindi baka segundo lang, makukuha mo na. Totoo po yun. Di ba? Lalo kung malakas sa internet. At hindi naman ako naniniwala na ito'y malalaking mga kumpanya na wala silang kakayahan para mag-verify doon sa mga datos na aking inihayag. Opo. Yun ang dahilan ko kaya inihayag ko na publicly. Ayun po, kayo na po ang mag-verify. Kayo na po ang mag-validate. Opo. Di ba? Nakalipas- Wala namang, sana man lang may nagsabi, with all due respect, Senator Opo. Nelson Lubao, Oo. Senator Subarjaga, I am disputing your data. Ayun, ganun sana. Oo. Di ba? Para, wala eh. Habang na... Kasi nagsuggest dito si Marcoleta na meron pang ibang lugar na maaaring pagkuhanan. Wala eh. Yung oil companies, hindi nila alam. Pati itong secretary ng DOE, hindi rin alam. Pumunta ko kahapon. Tingin ko nga ako kung meron talaga magdi-dispute nung sinabi nila. Wala nga eh. Kasi sila nasa matagal na industriya, Sen. Kumbaga na, Baka naman natatakot na. kumbaga sa korte kasi, biglang naglahad yung ano. Yung prosecution. Your Honor, I move that this testimony be stricken of the record. Oo. Hindi naman nag-oppose yung kalaban eh. Opo. Oo. Oh, counsel, what would you say? Halimbawa, defense, what would you say? Oo. Fiscal, Opo. No, Your Honor. no objection, Your Honor. Hindi, wala. Wala naman ganun. Sabi ko, ako ba, nagtago ako? Hindi, sabi, ito po, Mr. Chair, ito po yung slide number 1. Ayan po. Oo. Makikita nyo po dyan, makakwenta po natin. Yan po, nakalitaw po ang price US dollars per metric ton. Oo. Kung CIF po, lagyan na po natin ng shipping cost kahit na kung minsan FOB lang ang merong shipping cost. Oo. Ayan po. Translate nyo na po sa metric ton, hindi na po $1,500, $15 na lang. Okay? Oo. Andyan na po yung map Singapore, $1.71. Opo. Ngayon po, dahil kinonvert na po natin sa liters, tsaka po yung 60 pesos is equal to $1. Opo. So 540 plus 15 plus 1.71 times 60 divided by 1,180, tingnan po ninyo 35 pesos lang. Sana, with all due respect, Your Honor, this is highly disputable. Yun sana, no? This is unacceptable. Kami po kanya ay inikutan na po namin ng milyong beses Oo. yung mga tangke ng Singapore. Hindi po totoo yung sinasabi ninyo. Nako. Oo. Meron bang kumibot, eh? Wala. Expect ko nga. Wala akong kumibo talaga, Sen. O yun Wala nga, matapos, DO, hindi niya Wala alam. matapos pala, oh. So, anong gagawin natin? Ngayon, kung hindi po nyo i-validate, nagtataka po ako, ba't tayo nyo i-validate? Para sa akin po kasi, parang wala tayong problema. Kasi yan po yung presyo eh. Oo. Paano po nangyari? Paano nagtaasan po? Kayo nagpasimula ng pagtataas ng presyo. Kaya po kayo Yan. nagkaroon ng parang akala mo may emergency tayo. Oo. Kaya kung mapapansin ninyo, napansin nyo naman siguro, Opo. hindi ko alam kung saan ako pupunta na argumento eh. Kung sasama ako doon sa pinag-uusapan, anong mangyayari sa mga drivers? Anong mangyayari sa mga tindera? Yeah. Anong mangyayari sa mga farmers? Sa mga school children? Sa mga teachers? Sa lahat ng sektor ng ating lipunan? Ang taas-taas ng presyo. Ang sinasabi ko, teka, tingnan nyo muna ito. Oo nga naman. Parang hindi muna, parang huwag na muna natin pag-usapan ito. Nandun na yung Manibela, naglulupasay na, di ba? Opo. O sabi ko, pasensya ka na bro. Sa harap ng iyong panaghoy. Ayaw nilang tingnan eh. Ayan. Ito pa ha. Ito naman yung sagot ni Ramon Ang regarding sa kasi sinabi ni Marcoleta na kumita ng 3 billion dahil doon sa biglaang pagtaas na ginawa ng mga oil companies. Sabi ni Ramon Ang hindi daw totoo 'yun. Tingnan natin. Ano ba ang dahilan niya? Ba't hindi totoo? Sabi ko sa about 3 billion pesos a day daw po ang nakakwento ko. Not Petron. I am willing to open Petron books to COA to Not Petron daw. Pero kasama ang Petron siya nagtaas.
Kaya sinasabi ni Marcoleta dito, yung mga nagtaas, agad-agad. Kasi don't tell me, Petron hindi nagtaas. Kalokohan yun. Alam nyo mga kaubayan, masayang-masaya talaga ang mga oligarch sa panahon ngayon, no? Dahil parang nakokontrol nila, okay, yung gobyerno. Kesa po yung gobyerno ang mag-control sa kanila. Pero sa panahon po ni former President Duterte, mga kaubayan, hindi mo makikitang nagsasalita ito sa, di ba? Hindi mo makikita si Ramon Ang, mga kaubayan, at yung iba pang mga oligarchs, hindi mo makikita na ini-interview, di ba? Oh, I mean, maybe nakita yung in-interview pero hindi ganito ka you know, kabilis mag-react, di ba? Oh. Dahil they know that the government will side on them, di ba? Wala eh. Kahit saan natin tingnan parte sa mga oligarch ngayon, masayang-masaya po sila. And that is the reality, no? And they don't care, no? Sa mga ordinaryong Pilipino. Correct me if I'm wrong, okay? Minsan kasi may nakita akong video, no? Na si President Bongbong Marcos Jr. nagsasalita, sabi niya, no? May mga kaibigan siyang mga bilyonaryo. Parang ipinagmamalaki niya na mayroon siyang mga kaibigang bilyonaryo. Hindi ko lang matandaan yung exact na ano niya, pero yun po ang tumatak sa isip ko. That President Bongbong Marcos Jr., meron po siyang mga kaibigang bilyonaryo. Okay? And maybe these billionaires, no, are the oligarchs of the Philippines, which is na nakikinabang ngayon sa administrasyong ito, mga kababayan. What do you think po, mga karibyo natin, Yan. I-comment nyo na lang po sa baba, mga kababayan, ang inyong opinion. Maraming salamat po.